Manila at 7:45 AM. Mainit ang araw kahit maaga pa. Kumakapit na ang init sa balat at sa bawat sulok ng kalsada. May halong pagmamadali at pagod ang mga tao. Sa isang lumang FX na medyo nanginginig na ang makina, nakaupo si Lia Santos, 26 years old, payat, morena at may matang laging alerto. Sa bag niyang kulay cream, may nakaipit na envelope. Job contract niya bilang bagong kasambahay. Ay, sana dito na ako tumagal. Bulong niya sa sarili. Pagod na siyang palipat-lipat ng trabaho. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil madalas siyang husgahan o bastusin kapag nalalamang wala siyang pamilya. Naulila si Lia sa edad na 16. Lumaki sa probinsya ng Bicol pero lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Dala niya lang ay tapang, dasal at ang kanyang maliit na notebook kung saan niya sinusulat lahat ng pangarap niya. Pagdating niya sa gate ng isang eleganteng subdivision sa Alabang, napatingin siya sa taas ng pader. Parang hindi lang privacy ang hinahabol dito, kundi proteksyon mula sa mundo. Ma'am, dito po ba kayo pupunta? Tanong ng guard habang sinusuri ang ID niya. Opo sir, ako po yung bagong kasambahay ni na Mr. Sandoval. Kay Mr. Jacob Sandoval kayo. CEO yun ng Ardena Tech. Mabait pero tahimik yun. Ayos na, tuloy po kayo. Tumango siya at lumakad papasok. Habang palapit siya sa mansyon, naramdaman niyang humigpit ang hawak niya sa bag. Hindi lang ito bagong trabaho, pakiramdam niya ito ang bagong simula. Ang bahay ay parang nasa magazine. Modernong design, salamin at kahoy ang kombinasyon. Tahimik ang buong paligid, parang walang nakatira. Bumukas ang pinto, isang matangkad na lalaki ang lumabas. Suot ang puting polo, may hawak na tablet at nakasuot ng salamin. Mistisong moreno, sharp jawline, matangos ang ilong, parang model sa billboard. Siya si Jacob Sandoval, 28, CEO ng Ardena Tech, isa sa pinakabatang tech entrepreneur sa bansa. Sikat siya sa business world, brilliant, perfectionist at emotionally detached. Sandali itong tumitig kay Lia. So, you're the new hire? Opo sir, ako po si Lia Santos. Hindi siya ngumiti. Follow me, I'll show you your room. You're gonna start today. Tahimik ang buong bahay. Wala halos kasangkot na empleyado maliban sa isang matandang kusinera at hardinero. Iba talaga ang yaman. Minimalist pero eleganteng lahat. Your schedule will be posted on the fridge. Don't enter my office without permission. No questions unless needed. Understood? Opo sir, sabay yuko niya. Habang paalis na si Jacob, napansin ni Lia ang isang framed photo sa hallway. Isang babae na parang foreigner, may hawig kay Jacob. Nakangiti ito sa litrato pero may punit sa gilid. Lumipas ang 3 linggo, tahimik ang trabaho ni Lia. Maaga siyang gumigising, naglilinis, nagluluto at laging sinisiguradong malinis ang opisina ni Jacob kahit hindi siya pinapansin ng binata. Paminsan-minsan lang itong nagsasalita at laging malamig. Pero isang gabi sa mansyon, nagising si Lia sa tunog ng piano mula sa living room. Lumapit siya ng dahan-dahan at doon niya nakita si Jacob. Nakaupo sa harap ng piano at may tinutugtog. Parang ibang tao siya sa ganitong anyo. Malungkot, malalim at malayo ang kanyang imaheng CEO. Bigla itong tumigil at tumingin sa kanya. You're not supposed to be here. Pasimpleng yumuko si Lia. Pasensya na po, narinig ko lang po yung tugtog. Tahimik si Jacob, tapos bigla siyang nagsalita. She used to love that song. She, sir? My late fiancée. She died 2 years ago. Car accident. I haven't played since then. Nagulat si Lia. Hindi niya akalaing may ganoong lalim si Jacob. Parang unti-unting lumalambot ang yelo. Mula ng gabing iyon, unti-unting nagbago ang dinamiko ng kanilang buhay. Madalas na silang mag-usap. Si Jacob, mas madalas nang magpakita sa kusina
At si Leah natutong ngumiti kahit na may halong kaba. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang may spark. Isang araw, nagluto si Leah ng paborito niyang ginataang bilo-bilo. "Taste this, sir. You like it, promise." Tumingin si Jacob sa kanya. "You're unusually confident today." "Kasi po masarap yan. Gawa ko eh." Napatawa si Jacob. "Fine, let's see." At pinatikim niya. "Damn, this is really good." Napangiti si Leah. "Sabi ko naman sa'yo, sir eh." Pero sa likod ng lahat, may bumabagabag kay Leah. Ang unti-unti niyang pag-develop ng feelings kay Sir Jacob. At isang gabi, nang magkasabay silang uminom ng wine sa veranda, muntik na siyang umamin. Sir? Kung may taong dumating sa buhay mo kahit ayaw mo pang magmahal muli, anong gagawin mo?" Tumingin si Jacob sa kanya. Seryoso ang mukha nito. Depende. Pero kung ang taong yun ang bumuhay sa puso mong akala mo'y patay na, baka worth it." Kinabukasan, hindi sila nagkita buong araw. Parang may iniiwasan. Lumipas ang ilang araw na parang may tensyon. Si Jacob, bihira na lumabas ng opisina. Si Leah naman, habang naglilinis ng bahay, ay pinipilit hindi maapektuhan. Pero mahirap. Lalo na't bumubulong ang puso niya sa tuwing maririnig niya ang yabag ni Jacob. Isang gabi, pumuhos ang malakas na ulan. May kidlat at kulog, tila sumasabay sa bugso ng damdamin ni Leah. Kumatok si Jacob sa pinto ng kitchen. "Leah." Mahinang tawag niya. "Opo, sir." "Can I ask you something?" "Opo." Umupo si Jacob sa harap niya. Mukhang pagod, pero iba ang tingin niya ngayon. Mas malambing, mas malapit. "Do you ever regret coming here?" Napaisip si Leah. "No. Actually, this is the first place where I felt safe." Tumango si Jacob. Tahimik, seryoso. Bumuntong hininga siya. "Do you ever think about what it would be like if we meet under different circumstances?" Hindi nakasagot si Leah. Ang tanging tugon niya ay titig, mata sa mata, hanggang bigla siyang hinalikan ni Jacob. Mahina, marahan, pero puno ng emosyon. Nang matapos, parehong tahimik. Parang pareho silang nagulat. "I'm sorry." Bulog ni Jacob sabay lakad palayo. Kinabukasan, iwasan. Tahimik, halos di nagkikita. Parang walang nangyari. Pero may isa pang dumagtag sa gulo. Dumating si Francesca, ang dating fiancé ni Jacob, na akala ng lahat ay patay na. "Jacob." Bulalas ni Francesca habang nakatayo sa pintuan. "Francesca?" Yes, I'm alive." Nanlaki ang mga mata ni Leah mula sa kusina. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng nasa picture? Buhay? Naiyak si Jacob, gulat at galit. "Paano? Akala ko..." "It was planned. I had to disappear. I was in danger." Hindi maintindihan ni Leah ang nararamdaman. Masaya siya para kay Jacob, pero nasasaktan din. Lalo na si Francesca ay hindi lang basta bumalik. Gusto nitong bumawi ng lahat. "I want you back, Jacob. I still love you," ani Francesca. Habang abala si Jacob sa pagkaayos ng sitwasyon kay Francesca, si Leah ay nanatiling tahimik, pero may bitbit na sikreto. 2 linggo na siyang delayed, at nang bumili siya ng pregnancy test sa isang malayong botika, positibo ang resulta. Ang akala niyang isang beses na may nangyari sa kanila ni Jacob ay hindi magbubunga, ngunit heto nga at buntis siya. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Jacob, lalo na muling nabubuo ang relasyon nito sa kanyang ex-fiancé. Hindi ito ang tamang oras.
Bulong niya habang hawak ang test kit. Pero may isang taong nakakaalam ng lahat. Si Marita, ang matandang kusinera. Anak, alam ko. Nakita ko yung pregnancy test mo. Sabi ni Marita habang nagtitimpla ng tsaa. Wala po kayong sasabihin kay Sir Jacob, please. Hindi ko sasabihin, pero tandaan mo, ang anak ay di sikreto. Isang pagpapala yan. Tumango si Leah, pero hindi pa rin siya handa. Muling lumapit si Jacob kay Leah ilang araw matapos ang pagbabalik ni Francesca. Can we talk? Seryosong tanong niya habang nasa garden. Opo. About what happened that night. Napayuko si Leah. It didn't confuse me. It clarified me. Clarified? That I fell for someone I can never have. Tumahimik si Jacob. I'm with Francesca now. Sabi niya, but I still think about you. Then don't, ani Leah, sabay takbo papasok ng bahay. Biglang lumamig ang pakikitungo ni Leah. Tahimik siya, hindi na lumapit kay Jacob. Ngunit isang umaga, natumba siya habang nagwawalis. Nahimatay. Gulat na gulat si Jacob. Leah, what happened? Call the doctor. Sa ospital, nalaman niya ang lahat. She's pregnant around 2 months. Sabi ng doktor. Nanlaki ang mata ni Jacob. Pagbalik ni Leah sa ulirat, tahimik silang dalawa sa kwarto. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Jacob halos pabulong. Because I was scared and because you have Francesca. Leah, this changes everything. Pero bago siya makapagsalita pa, tumatiki si Francesca at narinig ang lahat. You got her pregnant? Naghalo ang lahat, galit, luha, guilt at gulo. I deserve the truth. Pinili kitang buhayin ulit, Jacob, and this? I didn't plan this. Sigaw ni Jacob, pero hindi ko rin kayang iwan si Leah. Tumakbo palabas si Francesca. Umuulan ng malakas, sinundan siya ni Jacob pero huli na. Umalis ito sakay ng kotse. Habang si Leah naman, nakatingin sa bintana ng kwarto ng ospital. Hawak ang tiyan at halos pabulong na nagdasal. Kung para sa amin siya, babalik siya. Pero kung hindi, lalaban pa rin ako para sa anak ko. Sa gabi ring iyon, bumalik si Jacob. Leah, I don't want to lose you. Or our child. I need to make things right. Pero bago pa man makasagot si Leah, tumunog ang phone ni Jacob. Sir, this is your lawyer. Francesca is filing a case. She's suing you for breach of contract and corporate fraud. Napaupo si Jacob. What contract? At doon, unti-unting bumaliktad ang lahat dahil si Francesca pala ang totoong may-ari ng kumpanya. Ang pagbabalik niya ay hindi lang para sa pagmamahal, kundi sa paghihiganti. Nang matapos ang tawag, tahimik si Jacob. Hawak niya ang telepono, malimig ang palad. Leah, mahina niyang sabi. Francesca's not my ex. She was also my co-founder. Legally, she owns 45% of Ardenatech. Nagulat si Leah. Akala ko po kayo ang CEO. I am, pero hindi ko nabasa noon ng fine print. We are going to marry. I trusted her completely. But before the wedding, she died. Now, I know it was staged. And this was part of her long game. Hindi na lang gulo ng puso ang iniwan ni Francesca. Isang legal war ang darating. Kinabukasan, nagdesisyon si Leah na umalis muna sa mansyon. Ayaw niyang madamay. Hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang plano ni Jacob. Hindi ko po kayo iiwan, ani Leah habang nag-eempake. Pero kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Hindi mo kailangan gawin to mag-isa. Sagot ni Jacob, hawak ang kamay niya. I want to be there. For you. For the baby. Hindi lang puso ang nilalabanan mo ngayon, Jacob. Negosyo mo, pangalan mo,
Buhay mo. Hindi ko pwedeng idagdag pa ang bigat. Umuwi si Leah sa probinsya ng kanyang tiyahin sa Bicol. Sa payak na bahay, natagpuan niya ang kapayapaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Doon niya naramdaman ang tunay na sipa ng kanyang anak sa tiyan. Anak, nandito si Mama. Bulong niya habang pinapahid ang langis sa tiyan. Habang si Jacob naman, abala sa legal meetings. Pero sa bawat pahinga niya, tinitingnan niya ang mga lumang picture nila ni Leah. Ang mga ngiting totoo at ang isang gabi sa veranda kung saan una silang naging totoo. Habang nasa Bicol, may isang lalaking tumambad sa bahay ni Leah. Si Marco, ang kanyang dating nobyo bago siya lumuwas. Leah, ikaw ba yan? Tanong ni Marco habang papalapit sa palengke. Namutla si Leah. Marco, matagal kitang hinanap. Bakit bigla ka nalang nawala? I had to. It's complicated. Lumapit si Marco. May asawa ka na? Humiling si Leah. Single mom ako pero mahal ko ang ama ng anak ko. Hindi siya umamin kung sino si Jacob. Hindi pa siya handa. Pero muling nabuhay ang mga alaalang iniwan sa probinsya. At kung paano siya minsang sinaktan ni Marco. Makalipas ang isang buwan, sumabog ang balita sa media. CEO Jacob Sandoval faces lawsuit from presumed dead ex-fiancé. Ardina Tech stock plummets amid internal scandal. Who is the mysterious maid carrying his child? Nasama ang pangalan ni Leah sa tsismis. May litrato pa siya habang papasok sa ospital. Nang makita ito ng mga tao sa barangay, mabilis kumalat ang tsismis. Sa paningin ng iba, isa siyang babaeng namangka sa dalawang ilog. Napaiyak si Leah, pero sa likod ng luha niya ay galit. Hindi siya ang may kasalanan. Nagdesisyon si Leah na bumalik ng Maynila, hindi para makipagbalikan, kundi para lumaban. Hindi ko na kayang magtago. Wala akong ginagawang masama. Sabi niya kay Tita Letty. Sa tulong ni Marita at isang mabait na abogado, naglabas ng pahayag si Leah sa social media. Hindi ko pinlano ang lahat ng ito. Mahal ko si Jacob. Pero hindi ako ang dahilan ng gulo sa kumpanya nila. Ako'y isang ina at ang anak ko'y hindi dapat madamay sa kapangyarihan ng may pera. Tao rin kami. Milyon ang sumuporta sa kanya, may mga babae ring lumapit na sinabihang si Francesca ang may kasaysayan ng panlilinlang. Nagkita muli sina Jacob at Leah sa isang private coffee shop. She's trying to take everything from me, ani Jacob. But what she really wants is to destroy me emotionally. And I won't let her, sagot ni Leah. Hindi ako trophy, hindi rin ako takbuhan. Pero kung lalaban ka, lalaban ako. Tumayo si Jacob at hinawakan ang kamay ni Leah. This time, I fight not just for the company. I fight for you, for our family. Dumating ang court hearing. Nandoon si Francesca, confident. Si Jacob, composed. Si Leah naman ay tahimik pero matatag. Habang nagsasalita ang abogado ni Jacob, lumabas ang ebidensyang si Francesca pala ay sangkot sa money laundering abroad. Kaya siya naglahong parang bula. Bigla siyang naiyak sa court. You were supposed to forgive me, ani Francesca. I loved you once. Sagot ni Jacob. But now, I protect the one I truly love. Pagkatapos ng kaso, lumaya si Francesca sa bansa. Ngunit bago siya umalis, nag-iwan siya ng voice message kay Leah. You're lucky. I wanted to destroy him, but you saved him. And maybe I was wrong to love a man who couldn't forget me. Ingatan mo siya. Hindi na sumagot si Leah. Tumingin siya sa langit habang hawak ang tiyan. Tapos na ang gulo. Pero may bago pa silang haharapin. Ang pagiging magulang. 1 year later, naroon sila sa isang maliit na garden wedding. Si Leah, nakasuot ng simpleng lace gown. Si Jacob, naka-cream suit, masaya at payapa.
At sa gitna ng altar, si Baby Ismael, karga ng ninang Marita. Nung una kitang makita, ani Jacob habang nagsasalita sa harap ng altar. Akala ko, isa kang bagyong bubuwag sa tahimik kong mundo. Hindi ko alam, ikaw pala ang liwanag sa gitna ng bagyo. Ngumiti si Leah habang lumuluha. Ikaw ang pader na sinubukan kong takasan, pero sa bandang huli, ikaw rin ang tahanan. Isang gabi, habang pinapatulog ni Leah si Baby Ismael, narinig niyang parang may tao sa bakuran. Mabilis niyang kinuha ang baby at dahan-dahang lumabas ng silid. Nandoon si Jacob may hawak na baseball bat. May naramdaman din akong gumalaw sa motion detector. Bulong niya, "Stay behind me." Pero paglabas nila sa garden, isang papel lang ang nakita nila, nakaipit sa gate. Isang sobre, at sa loob nito ay isang sulat. Ang lahat ng sekreto mo, Leah, ay hindi mo na matatakasan. M. Ang nakalagay sa loob ng sulat. Nang ibigay ni Leah kay Jacob ang sulat, mabilis niya itong pinatingnan sa isang kaibigan niyang investigator. Lumabas sa fingerprint analysis, hindi ito galing kay Francesca. Marco, bulong ni Leah. Siya ang ex mo sa probinsya? Tanong ni Jacob. Oo, at siya rin ang dahilan kung bakit ako umalis noon. May utang siyang iniwan sa pangalan ko. At muntik na niya akong saktan noon. Bakit hindi mo sinabi agad? Akala ko tapos na yun. Pero mukhang hindi pa pala tapos. Dahil kasabay ng sulat, may dumating na ring sa Buena kay Leah. Kasama siya sa isang kasong estafa sa Bicol. Peke. Nasa ilalim ka ng pangalan ko ngayon. Sabi ni Jacob, at bilang asawa mo, gagawin ko ang lahat para hindi ka maapektuhan. Hindi na siya CEO ng Ardena Tech. Nag-resign siya pagkatapos ng kaso ni Francesca. Pero kahit wala na siyang posisyon sa kumpanya, may lakas pa rin siyang ipaglaban ng pamilya niya. Nag-hire siya ng top-tier lawyers at private investigator para patunayan na gawa-gawa lang ang kaso. Habang si Leah, kahit takot, matatag niyang sinamahan si Jacob sa bawat hearing. Tumawag ang board of directors ng Ardena Tech. Gusto nilang ibenta ang kumpanya. Ang offer? Isang multi-billion peso deal mula sa isang foreign investor, Ascendcore, isang US-based tech giant. Pero may catch, kailangan si Jacob ang maging CEO muli at kailangan niyang iwan ang Pilipinas para lumipat ng base sa Singapore. 3-year contract. Lahat ng dating issue mo lilinisin namin, pero kailangan mong pumili, Mr. Sandoval. Ani ng board representative. Lumingon si Jacob kay Leah habang nag-uusap sila sa bahay. Tatanggapin mo ba? Tanong niya. Kung gusto mong bumalik, I won't stop you. Pero hindi ko kayang dalhin si Isabel sa ibang bansa ngayon. Kinabukasan, dinala ni Jacob si Leah sa isang lumang bahay sa Tagaytay. Tahimik, malapit sa nature, may taniman ng gulay at may maliit na glass studio. Bakit mo ako dinala rito? Tanong ni Leah. Because if I chose the company, I lose this. Sabay lumuhod si Jacob. Will you marry me again? Dito. Sa lugar kung saan walang ingay, walang media, walang investors. Just us. Napaluha si Leah. Tumango. Yes. Pero sa araw ng simpleng kasal nila, isang pangyayari ang sumira ng katahimikan. Tumating si Marco, galit, bitbit ang press at kamera. Siya ang nagnakaw ng pera ko noon, at ngayon asawa na siya ng dating CEO. Sana ang hustisya? Agad siyang inawat ng mga pulis, pero dahil may media, nag-viral ang eksena. Nagdesisyon ang mag-asawa na lumayo muna sa mata ng publiko. Pinatigil nila ang wedding, umalis sila at nagtago pansamantala sa isang private beach house sa Zambales. Sa dalampasigan, mas naging totoo ang lahat. Habang naglalakad si Leah at Jacob sa tabing dagat, binanggit ni Leah ang isang pinakamasakit na tanong. Kung hindi ako buntis noon, pipiliin mo pa rin ba ako?
Tumingin si Jacob sa kanya at marahan siyang hinalikan sa noo. I fell for you before I knew you were carrying our child. If I could go back in time, I'd choose you again, even without Isabel. Habang nagtatago sa beach house, sinimulan ni Jacob ang isang memoir. Kasama si Leah, isinulat nila ang buong kwento, mula sa pagkamatay ni Francesca, pagbabalik nito, pagsilang ni Isabel at ang mga paninira ni Marco. Ang titulo, Waves of Love, The Unfolding of a Life Unscripted. Isang publisher ang agad na kumuha ng rights, at sa paglabas ng libro, lumakas muli ang pangalan ni Jacob sa business world, hindi bilang CEO, kundi bilang survivor at inspirasyon. Isang buwan matapos mailathala ang libro, na-dismiss ang kaso ni Marco. Wala itong sapat na ebidensya, laya na si Leah sa wakas. Nais nilang ituloy ang kasal pero hindi na sa simbahan. Nagpakasal sila sa tabi ng dagat. Si Isabel, naka-mini flower crown, si Marita, ninang pa rin. At habang sumisikat ang araw, sabay silang sumumpa. Sa gitna ng alon, pipiliin kita. 3 taon ang lumipas. Si Jacob ay naging co-founder ng isang non-profit para sa single parents at kababaihang galing sa trauma. Si Leah, isa ng author at advocate. Si Isabel, 3 taong gulang, bibo at malambing. At habang nagkakape sa terrace ng bahay nila sa Tagaytay, biglang lumapit si Isabel at nagsalita. Mommy, Daddy, gusto ko na po ng baby brother. Nagtawanan silang dalawa. Tumingin si Jacob kay Leah, nakangiti. Well, let's see what we can do. Habang inaayos ni Jacob ang lumang bodega sa Tagaytay, may nahulog na kahon mula sa taas ng cabinet. Doon niya nakita ang lumang journals ng kanyang ama, si Armando Sandoval, ang original na founder ng Sandoval Construction bago naging tech mogul si Jacob. At sa loob ng journal, isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit. Elena S. Napakunot noo si Jacob. Kilala niya ang pangalang iyon. Elena Santos. Bulong niya. Nanay ni Leah. Agad niyang kinausap si Leah. Pinakita niya ang journal. Leah, I think our parents knew each other. Way before tayo pa. Kinabukasan, bumalik sila sa probinsya ni Leah at kinausap si Tita Letty. Lumabas ang isang matagal nang tinatagong sikreto. Ang nanay mo, Leah, ay dating nani ng batang Jacob. Ani Tita Letty. Minahal ka ng mama mo ng buong puso pero pinili niyang lumayo matapos mapahiya sa pamilya ng ama ni Jacob. Tumahimik si Leah. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit, lungkot o awa. Baka kaya ka inilapit ng tadhana sa kanya dahil may pagkakabuhol na hindi natin alam mula't simula, sabi ni Jacob. Sa gitna ng lahat ng revelasyon, may isa pang balita na nagpabago sa araw nila. I think I'm pregnant again, ani Leah habang naglalakad sila sa tabi ng talahiban sa Tagaytay. Talaga? Sabay yakap ni Jacob. Test pa lang pero I just know. Mas naging tahimik ang buhay nila pagkatapos noon. Wala ng media, wala ng legal battles, pamilya lang, sapat na. Sa burol ng dating board chairman ng Ardena Tech, may lumapit kay Jacob. I was your father's legal secretary. He left this for you. Binuksan ni Jacob ang sulat. Nandoon ang huling hiling ng ama niya. Anak, kung sakaling mabasa mo ito, alalahanin mong hindi lahat ng kayamanan ay pera. Minsan ang tunay mong kayamanan ay ang taong kayang ibalik ang puso mong minsang nawala. Hanapin mo siya at huwag mo nang pakawalan. Napangiti si Jacob habang binabasa ito. Nahanap ko na siya pa. Bulong niya. Muling bumalik sa lungsod si Leah para sa isang women's event. Doon niya nakilala si Charo, isang single mother na dating kasambahay rin na ngayon ay may sariling clothing line. Hindi mo kailangan maging kilala para magtagumpay. Ani Charo, kailangan mo lang maniwala sa galing mo. Inspired, sinimulan ni Leah ang Isabel Home Care,
isang line ng baby safe, organic cleaning products inspired sa journey niya bilang ina. Unti-unting lumago ito online. Sa ikalimang buwan ng pagbubuntis ni Leah, bigla siyang nagdugo. Dinala siya sa ospital. Si Jacob halos baliw sa pag-aalala. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Leah. Hawak ang kamay nito. "Please stay strong. I already lost so much in my life. I can't lose you too." Bulong niya habang umiiyak. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. "Stable na po si Mrs. Sandoval. She just needs complete bed rest." Bilang asawa, bantay sarado ni Jacob si Leah. Tuwing gabi, siya ang nagluluto. Siya rin ang nag-aalaga kay Isabel. Ngunit isang araw, habang abala siya sa kusina, may dumating na email. "Jacob, Ascendcore is offering you full control of their Asia-Pacific Division. This is your legacy." Sabay tawag ng anak nilang si Isabel. "Daddy, may narinig ako sa tiyan ni Mami." Napangiti si Jacob. Tumayo siya, lumapit sa kama at inilagay ang tenga sa tiyan ni Leah. "May kick," sabi niya, at doon siya nagdesisyon. Binalikan ni Jacob ang email. Sumagot siya. "I appreciate the offer, but my legacy is not in numbers or profit margins. It's in bedtime stories, morning snuggles, and late night kicks. I decline." Nilapag niya ang laptop at lumapit kay Leah. "Kung kailan mo ko pinili kahit wala na akong titulo, ngayon ako naman ang pipili sa'yo." Isang maulang araw habang nagbubuntis pa si Leah, sinadya nilang bumisita sa simbahan. Doon sila nagdasal, hindi para sa yaman, kundi para sa katahimikan. Paglabas nila ng simbahan, basa na sila ng ulan. Nagtatawanan sila, parang mga batang walang problema. Sa gitna ng ulan, hinalikan ni Jacob si Leah. "Sa dami ng nawala, ikaw ang gusto kong manatili." Walang buwan, pagkatapos ng kasal nila, isinilang si Caleb Elias Sandoval. Malusog, mabibo. Habang buhat ni Jacob ang anak nila, napaiyak siya. "Ito na ang simula, hindi ang bagong kabanata, kundi ng bagong aklat ng buhay natin." At habang nagpapahinga si Leah, lumapit si Isabel sa kanya. Hinalikan ng noo niya ng baby at sabay sabi, "Welcome home, baby brother." 3 buwan na si Caleb. At gaya ng karamihan sa mga bagong magulang, halos walang tulog sina Jacob at Leah. Si Isabel naman, siloso paminsan. "Bakit si baby laging karga, Mami? Ako dati ganyan din," reklamo niya. Napatawa si Jacob. "Oo nga naman anak, dapat pantay-pantay." Kaya't gabi-gabi, bago matulog, ikinukwento ni Leah kay Isabel ang kwento ng dagat, ang alon, ang tahanan, at kung paanong natutong lumangoy ang puso ng isang batang babae sa gitna ng gulo. Dahil sa pagod, may mga pagkakataong nagtatalo silang mag-asawa. "Araw-araw na lang ako dito sa bahay. Wala akong nagagawa." Inis ni Leah isang gabi. "You're raising 2 humans, Leah. That's not nothing," sagot ni Jacob. "I can hire help, pero hindi kita mapapalitan." Hindi perpekto ang relasyon, pero tuwing gabi, kahit pagod at magulo, sabay silang naghahawak ng kamay at yun ang nagpapaalala sa kanila, kahit anong gulo sa araw-araw, dapat buo pa rin kayo sa gabi. Isang gabi, lumakas ang ulan. May signal number 3. Habang natutulog sila, biglang may bubagsak na puno sa likod ng bahay. Niyanig ang buong kabahayan. "Get the kids!" sigaw ni Jacob. Sa gitna ng ulan, buhat nila si Caleb habang karga ni Isabel ang maliit niyang backpack na may stuffed bunny. Pinilit niyang lumabas, sumilong sa kotse at naghintay ng rescue. Kinabukasan, nagimbal sila sa nakita. Ang bahay nilang malaparaiso, halos kalahating wasak. Habang iniimbestigahan ang insurance claim nila, dumating ang balita. Si Marco. Oo, si Marco ang dating kaaway, nag-donate ng pera anonymously para sa pamilya ni Leah. Nalaman lang nila nang mabasa ni Jacob ang liham na iniwan. "Hindi ako naging mabuting tao, pero sa huling pagkakataon, sana makabawi ako. Salamat dahil pinili mong lumaban sa halip na gumanti." Napaluha si Leah, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagbabagong maaaring mangyari sa mga taong minsay sumira sa'yo.
Nagtayo sila ng bagong bahay. Hindi mansyon, hindi bongga, pero may 3 silid, isang reading nook, at isang kitchen na puno ng alaala. Sa kusina, muling nagtuturo si Jacob ng simpleng coding kay Isabel, at si Leah tinuturuan ng anak nilang gumawa ng homemade baby oil. Ang negosyo ni Leah, Isabel Home Care, ay ngayon partner na ng isang local parenting platform. Si Jacob naman, advisor sa social impact startups. Sabay silang lumalago, hindi sa career lang, kundi sa puso. Sa kauna-unahang pagkakataon, inimbitahan si Leah na magsalita sa TEDx Manila. The topic is, From Housemaid to Home Builder. Nagsimula siya sa tanong, paano mo malalaman kung ikaw ang dapat piliin kung simula't simula pa lang wala ka namang karapatang mapili? Tahimik ang audience. Simple lang, kapag nasa gitna ng bagyo, ikaw pa rin ang pinipiling kapitan. Tumayo ang audience, standing ovation. Matagal nang hindi nakikita si Leah at Marita. Hanggang sa dumating ang isang balita, pumanaw na si Marita sa pagtanda. Iniwan siya ng isang sulat, Anak, hindi mo alam kung gaano ako natuwa nung una kang dumating sa bahay. Noon pa lang, alam kong magbabago ang buhay ni Jacob dahil sa'yo. Ngayon, alam ko nang hindi lang sa puso niya ang binago mo, kundi ang buong buhay niya. Isang hapon, habang nakatingin sa dagat, tinanong ni Isabel, Mami, bakit sa dagat mo gustong bumalik-balik? Napangiti si Leah. Kasi, sa dagat, natuto akong huminga kahit binabayo ng alon. Like you're swimming? Oo, anak. At pag may kasama kang lumangoy, hindi ka basta-basta lulubog. Dumating ang balita. Leah was nominated as Modern Filipina of the Year. Hindi siya makapaniwala. Minsan siyang nilait bilang maid lang. Ngayon, modelo ng katatagan. Hindi niya ito tinanggap agad. Sa halip, nagpasalamat at sumagot, Mas gusto ko pong manatiling halimbawa sa tahimik na paraan. Tulad ng tubig, hindi kailangan ng sigaw para maramdaman ang lakas. Taon na ang lumipas. Malalaki na sila Isabel at Caleb. Si Jacob at Leah magko-holding hands pa rin habang nagkakape sa terrace. At habang pinagmamasdan nila ang alon sa malayo, inakbayan siya ni Jacob. Still glad you said yes that day? Tanong ni Jacob. Ngumiti siya. Every single day. Muli silang tumahimik. Tanging tugon ng alon ang maririnig. At habang pinagmamasdan ng dagat, sabay silang bumigkas. Sa gitna ng alon, tayo ang tahanan. Wakas. At dyan nagtatapos ang kwento ni Leah at Jacob na pinamagatang In the Midst of Wave and Love. Maaari bang paki-comment kung taga saan ka para malaman ko kung saan na umabot ng kwento ko at para na rin may shoutout kita sa next upload ko. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Maring Gara? Kung nagustuhan mo ay mag-subscribe at like ka naman sa ibaba. Huwag din kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa mga new uploads ko. Salamat sa pakikinig hanggang sa susunod.